Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kumusta na, kapanalig? Humupa na ang palakpakan ng mga politiko sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, nalulungkot si Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa numero 1 taga-suporta ng dating Pangulo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang hepe ng Philippine National Police o PNP, ipinatupad ng nakaraang administrasyon ang marahas, madugong giyera kontra droga. Sa dami ng pinatay ng mga pulis, pati na rin ng mga vigilante kuno na iniugnay din sa kapulisan, nag-imbestiga na ang International Criminal Court o ICC sa itinuturing ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao o human rights bilang crime against humanity. Opo, crime against humanity. Isa na raw si Senador Bato sa mga kinukonsiderang suspect sa kasong ito, bagay na hindi na ikinagulat ng mambabatas. Sa isang panayam, tila may tampo si Senador Bato sa mga mambabatas, lalo na ang mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso. Noon daw, panay ang pasasalamat nila kay Pangulong Duterte at sa kanyang administrasyon dahil sa paggamit ito ng kamay na bakal. Naging tahimik daw ang mga lansangan. Naging ligtas daw ang pakiramdam ng maraming tao. Totoo po yan, kapanalig. Pero ngayon, nag-iba na raw ang ihip ng hangin. Mabilis daw magbago ng pananaw at ugali ng mga tao, lalo na ang mga kapwa niyang mambabatas. Binabatikos na raw nila ngayon si dating Pangulong Digong, pati ang mga nasa likod ng giyera kontra droga, kabilang na si Senador Bato. Parang villain o kontrabida na ang nakaraang administrasyon sa mata ng mga politikong puro papuri at pasasalamat sa war on drugs noon. Kapanalig, batid ni Senador Bato na ganito raw talaga ang politika sa ating bayan. Nawawala ang prinsipyo ng mga politiko kapag may nakikita silang oportunidad para makinabang sa mga nasa poder. Hindi man daw lahat, pero kahit ang nabibiging katahimikan ng mga dati nilang kaalyado sa harap ng pagbatikos kay dating Pangulong Duterte at sa giyera kontra droga ay nagdudulot ng kalungkutan sa dating polis at ngayon nga ay senador. Ang binabanggit kapanalig ni Senador Bato ay tinatawag na politics of convenience. Kumakampi ang mga politiko sa mga leader na sa tingin nila ay makakatulong sa sarili nilang agenda. Dahil sikat noon si Pangulong Duterte, takot silang kontrahin ang anumang sabihin niya, kahit pamali ang mga ito. Dahil ayaw nilang mawala ng pondo ang mga proyektong magbibigay sa kanila ng boto, tumatango at mapalakpak lang sila sa lahat ng gustong gawin ng dating administrasyon. Pero kapag tangan na ng iba ang kapangyarihan, mabilis din silang lilipat ng katapat. Ika nga. Salungat ito sa sinasabi ng Catholic social teaching na 80ª Advenience tungkol sa kahalagahan ng politika. Ang kapangyarihang politikal ay dapat na nakatuon sa tinatawag nating common good o kabutihang tinatamasa dapat ng lahat. Ginagamit ang politika para pairalin ang katarungan at para isulong ang ikabubuti ng bawat mamamayan. Pagkamakasarili ang umiiral kapag ang mga nasa larangan ng politika ay tila nilalaro lamang ito para sa kanilang kapakanan o kapakanan ng kanilang mga kakampi at makikitid na interes. Ang politics of convenience ay walang pakialam sa mga totoong dapat na pinapahalagahan ng bayan o values. Pero linawin din dapat natin ang mga values na dapat itinataguyod ng politika. Hindi kabilang sa mga ito ang pagkapalaganap ng kultura ng karahasan, ang pagpatay at ang hindi paggalang sa proseso ng batas. Hindi tamang pahalagahan ng pagbabaliwala sa buhay at dignidad ng tao, ng lahat ng tao, ng bawat tao. Ang pagkilala kaya sa mga ito ay nasa likod ng pagbawi ng mga politiko ng kanilang palakpakan para sa war on drugs. Anong say mo dyan, kapanalig? Wika nga sa aklat ni Isaiah 5:20, kawawa ang mga minamasama ang mabuting gawa at minamabuti ang masama. Kaya naman,
lagi nating kilatisin ang mga sinasabi at ginagawa ng mga namumuno sa ating bayan. Ang war on drugs na kung saan napakaraming napatay, more than 30,000, ay tunay na immoral, illegal, at unethical. Ito po'y labag sa utos ng Diyos. Kaya't walang masama na tayo ay magpuksa ng illegal na droga. Ang masama ay ang pagpatay. Sabi nga, a person is innocent until declared guilty. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.